ka-dreamers! Welcome back to my vlog. Hello everyone! For today's video, share ko lang sa inyo yung naging timeline ko sa Metro Pinoy from the start na mag-apply ako hanggang sa na-hire ako at nakarating po ako dito sa Canada. By the way guys, nandito ako sa Springbank Park. Ganda po yung weather. Negative 7 degree po. And then windy. Pero sunny siya. So okay, carry yung weather ngayon at yung lamig. And then bago ko pumunta dito sa Springbank Park, ay dumaan muna ako ng St. George Church. Dito lang, katabi lang po ditong park. Yun nga, balik tayo guys sa timeline ko sa Metro Pinoy mula nung na-hire ako hanggang makarating ako dito sa Canada. Noong June 12 ay nagpunta po ako sa Metro Pinoy. Okay, dapat yung policy na yun, bibigay muna ako ng down payment na 8,000 para maisa lang sa mga interview ng employer. Pero ang nangyari ko sa akin ay na-interview muna ko ng mga 2 to 3 employers bago ko binigay yung down payment ko. Ayun na po. So, minsan kapag down na ako, sure na ako na talaga sila na magpa-process ng application ko papuntang Canada. So, nung June 12, 3 employers yung na-interview sa akin at wala nagkagusto sa akin. So, bumalik ako the next Sunday nung June 19. Ito na nga, nakapag-interview ako sa employer ko. First na nag-interview sa akin ng employer ko, yung nandito sa Canada. Yun ang nag-employer ko. And then, nagpa-interview din po ako sa dalawang employer, which is na hindi po ako nila nagustuhan. Pero feel ko na yung employer ko ng first employer na nag-interview sa akin, I feel ko na sila yung mag-hire sa akin. The next day, Monday, nag-message sa akin yung agent ko na ako na yung nagustuhan ng employer ko. Ay, so na-hire na nga ako guys. So, one interview lang ang nangyari sa amin nung employer ko. And then, nung the next Sunday, nakipag-usap ulit sa akin yung nag-hire sa akin ng employer. Formality lang. Yun nga na ako yung nagustuhan nila, ako yung na-hire nila. So, ganun nung guys. Kapag nagkaroon na po kayo, na-hire na po kayo ng employer at meron na po kayong job contract, ay kailangan nyo na po ulit magbigay ng down payment. So, from 8,000, kailangan nyo makapagbigay ng 35,000 Hong Kong dollars kasi na-hire na po kayo ng employer. Sign na po kayo ng contract para po mag-proceed na po yung application nyo. So, once na na-hire na po kayo, ay yung employer po ay process na rin po ng LMIA. Yung LMIA ni sir, na-approve po within 2 months. So, after guys na ma-approve yung LMIA ng employer nyo, ay kailangan nyo na po magbigay ng full payment. Yes, kailangan nyo na po magbigay ng full payment kapag na-approve na yung LMIA ng employer nyo. Para makapag-proceed at makapag-process na po kayo ng work permit. Tapos, kapag okay na po yung employer nyo, okay na yung LMIA ng employer nyo, nakapagbigay na po kayo ng payment, na po kayo for upfront medical. Guys, mag-upfront medical na kayo kapag okay na po yung LMIA ni employer. And then, makatapos yung amount ng upfront medical ng time ko ay 2,300. Yes, 2,300 po yung binayaran ko kasi nag-extra e-sheet po ako. Nagkaroon ako ng e-medical sheet na another 100 Hong Kong dollars. Para meron din po akong reference sa aking e-medical. So, meron akong copy. Bukod dun sa original copy na ibibigay nila, ay meron din po akong extra copy ng original. And then, after nung upfront medical ako, so nag-decide ako na October 30 ako nagbakasyon ng isang buwan hanggang November 30. Then bumalik ako guys, na-launch yung aking application siguro mga month of January to February na medyo natagalan yung launch ng application ko. Kaya natagalan din po yung biometrics ko. Nagkaroon po ako ng biometric request noong March 10 and then nakapag-biometric ako noong March 15. After nung biometric ko, ay naghintay ako guys ng mahigit 1 month para sa visa approval ko. Yes, mabilis guys, na-approve yung visa ko after 1 month. Pero yung sa mga kasama ko na iba, ay na-approve yung visa nila within 2 weeks. Ang bilis. That time guys, na-approve yung mga visa namin ay meron yung IRCC strike. Ang swerte namin at hindi po naapektuhan yung application namin sa strike. And then, nung na-approve na po yung visa ko, at hinintay ko muna na matatakan yung aking passport. Bali guys, nung okay na, sure na yung aking visa na mayroon ng nakastamp na doon sa passport ko, kinausap ko na po yung employer ko na magsusubmit ako ng termination letter ko noong May 23. Kasi ayaw ko talagang mag-gain ng termination letter na hindi ko pa nakita na may tatak yung passport ko. Kasi mayroon din ibang nangyari na bumabalik yung passport na walang tatak.
So, I'll make sure talaga na matatak na yung passport ko para makapagpaalam na ako sa employer ko. Yun na nga, pinakita sa akin ng agent ko na yung passport ko ay may tatak na. May 22 ay nag-file na po ako ng termination letter. So, sabi ko dun sa employer ko dito sa Canada na on June 23, 2023 ay pwede na po nila akong i-book ng flight. Buti guys, ang bilis nilang kausap at binook na po agad nila ako ng flight papunta dito sa Canada. So, noong June 23, 2023, nag-flight na po ako papunta dito sa Canada. So, hindi ko na naranasan na mag-boarding out sa Hong Kong. Bali guys, 65,000 Hong Kong dollars lahat yung binayaran ko sa Metro Pinoy. Yun nga, nabanggit ko sa inyo na first payment, nagbigay ako ng 8,000 Hong Kong dollars. First payment ko nga yung nagpa-interview na ako. Nag-start na yung application ko para makakuha na ako ng employer. And then the second payment yung na-hired na ako. And then the third payment ay kung na-approve na po yung LMIA ng employer nyo. Saka nyo po babayaran lahat-lahat na. Medyo malaki guys, pero worth it naman. Yung gaso, kikitain mo agad dito ng 5 to 6 months. Okay? So, mababayaran mo din agad yung binastos nyo sa Metro Pinoy na 5,000 Hong Kong dollars kapag nag-work na po kayo dito sa Canada ng 5 to 6 months. So, madali lang naman guys, kitain yung pera. Ang importante ay nandito na po kayo sa Canada at unti-unti mababayaran nyo din po yan. So, yun na nga guys. Nagkaroon ako ng flight noong June 23, 2023. Ang flight ko noon ay from Hong Kong to Tokyo, Japan. From Tokyo, Japan to Pearson, Toronto, Canada na. So, dumaan po ako ng Tokyo, Japan. Yun na naging timeline ko. Mula nung nag-apply ako sa hanggang sa nakarating po ako dito sa Canada. So, thankful ako and blessed po na ang Metro Pinoy ang naging daan ko na natupad yung pangarap ko na makarating po dito sa Canada. So, kung kayo po ay naghahanap ng agency na legit, ay pwede po kayong pumunta o mag-apply sa Metro Pinoy. Located po siya sa North Point. Huwag po kayong maniniwala sa mga bad comment kasi marami po talaga nagbabash sa Metro Pinoy. Kasi sinasabi nila na scam, ganun daw, mahal daw ang charge. Yung charge naman po ay worth it naman kasi yung employer ay unlimited. Hanggat hindi po kayo na-hired, ay pwede po kayong magpa-interview. So, wala po kayong babayaran kada interview. Di tulad po sa ibang agent, sa ibang agency, nahihirapan na makakuha ng employer. Sa Metro Pinoy ay unlimited hanggat hindi pa po kayo na-hire. Yan po ang kagandahan sa Metro Pinoy. So, huwag kayong maniniwala sa mga negative comment. Mas maganda na kayo sa Metro Pinoy at kayo mismo ang mag-inquire at kausapin yung agent para mas malinaw. May mga katanungan ay matanong niyo po personally. Kasi hindi po tayo pare-parehas ang timeline. Hindi po pare-parehas yung qualification natin at mga documents na mayroon tayong naahawak natin. So, wag natin i-compare yung personal natin sa iba. Okay, kasi magkakaiba po tayo. Iba-iba po yung timeline natin, iba-iba po yung swerte natin. So, yun lang guys. Share ko lang sa inyo yung naging timeline ko sa Metro Pinoy. Mula nung umpisa hanggang sa nakarating po ako dito sa Canada. So, kayo naman po ang next na makarating po dito sa Canada. So, you guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po and do like and share na rin po. Kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo, please click naman po yung bell notification para ma-update po kayo sa mga bago kong video. So, yun lang guys. Thank you for watching. Good luck. Bye!